Ang hiling ko lang po sana sa barangay is mag-usap po kaming dalawa lang po. Pero nung pumunta po siya doon, although nakipag-usap po siya sa akin, ay hindi po ako ang kinausap niya, yung bawsi po namin. Nandun po siya sa lamesa and then ang una niya pong sinabi, makikipaghiwalay na ako, mag-file ako ng annulment, Okay, at masusustain po ako sa bata. Yun po yung sinabi niya. Russell, pinag-usapan niyo ba kung paano ang ikabubuhay nung pamilya mo na si Rodeline habang nagbubuntis siya, kung yung kabuuan ng padala mo ay ibabayad sa utang? Yes po, ma'am. Bali yung padala ko nung itong mga sumunod. May mga sobra na po yun. Ikaw, Rodeline, handa ka naman magpakita ng kung ano yung expenses nyo. Yes naman po ma'am, pwede naman po. Para lang sa kaalaman mo rin, Russell, entitled talaga si Rodeline ng sustento. Kasi mag-asawa kayo. Kahit na maghiwalay kayo, may entitlement siya sa sweldo mo. Okay? Maganda po na mag-usap na muna sila po siguro, kagaya po ng advice ni ma'am. Oo. Vowsy case ito, Master Sergeant Mary Grace. Tama po ba? Yes, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Pwede po ba sasamahan ng aming reporter dyan sa tanggapan ninyo, and then magko-coordinate rin po kami sa Municipal Social Welfare Office? Yes, ma'am. Russell, tsaka Rodeline, ako na magre-request. Mag-usap muna kayo, pwede? Okay lang po, ma'am. Okay. Magsimula tayo sa maayos na pag-uusap, okay? After nyo po na maere po no, sa programa ni Idol Rafi, ano po yung naging development doon sa pag-uusap po ninyo ng mister po ninyo, si Russell? Yun nga po, nagharap po kami sa MSWD about po sa sustento ng bata. Yun lang. Ano po yung napag-usapan po doon, ma'am? Pwede nyo pong i-elaborate? Bali po, magbibigay po siya ng 6,000 sa Mindalawa. And then 5,000 sa bahay. Okay, Yun lang so po. total of Opo. 11,000. And then, inilagay din po doon ni Sergeant Mary Grace na pwedeng hiramin yung bata, pwedeng dalawin yung bata. For visitation rights. Opo. Pumayag po kayo? Yes po. Pero ano po nangyari? Nahiram ba? Sabi niya po sa akin nung nakaraan, kukunin ko si Talia, si baby. Sabi ko, anong oras? Tapos, maya-maya nag-chat po siya sa akin, wag na muna pala. Yun lang. Wala na po. So, kailan po siya umuwi, ma'am, ng Pilipinas? October 13 po. October 13? Yes. Saan po siya? Dumiretso po ba siya dito sa apartment po ninyo? Hindi po. Sa biyanan kong lalaki, dun sa bahay nila. Bakit daw? Blinak niya po ako eh. October 1, blinak niya na po ako eh. Tapos ang message niya lang po sa akin, pinakalas pong message siya, mag-uusap tayong dalawa, pero wala na sa atin dalawa, para sa bata na lang. Yun lang po. Ano ba yung rason at naging punot dulo ng pag-aaway po ninyo? Yun talaga, ano po yun eh, May 4, nag-away kami dahil nahuli ko nga po siyang may babaeng kachat. Siyempre, nagdi-delete conversation. Siyempre, ako asawa, ba't ka magdi-delete conversation kung wala kang tinatago sa akin, di ba po? Kinonfronta ko po siya. And then, nag-away po kami. Hindi niya ako nire-replyan, wala pong ganon. Siyempre, ako kasi, buntis po ako ng time na yun eh. Tapos ngayon, May 5, maaga po yun, nagluluto ako ng almusal, tulog pa nga po yung mga bata eh. Tapos may kumakatok. Pagbukas ko ng pinto, si Papa yung papa niya. Sabi niya sa akin, kunin daw yung mga bata, tapos yung sasakyan. Nabigla po ako, syempre parang nanlumo ako na, bakit po kunin yung bata, ganun. Tapos panay po ako tawag sa kanya, tinatawagan ko, hindi niya ako sinasagot nun, ma'am. Ang ginawa ko, kinuha ko yung damit ng bata, binigay ko yung dalawang anak niya, tapos yung susi na sasakyan, binigay ko din po sa kanya. Mga 1 week po yun, away kami ng away nun. And then, hinayaan ko po. Yung medyo naging okay na siya, kalmado na siya, nag-usap po kami maayos. Ayun, naging okay po ulit kami. Sabi niya sa akin, na humaling daw siya dun sa babae. Tapos, naging okay na ulit kami nun. May, June, medyo okay. Okay pa po talaga kami ng June. And then, lumala po ng July. Nung July 6 po, lumala. Ano po yung nag-trigger kung bakit naggaganyan po yung asawa po ninyo? Dahil nga po dun sa hindi ko pagpayag daw dun sa sasakyan, which is anak niya daw yung, kumahal mo kayong anak ko, bakit mo hinahayaan na ganunin? Sabi ko, mahal ko na, huwag mong questionin yung pagmamahal ko sa anak mo. Tapos Sabi hanggang ko sa sa hindi kanya. na po siya nagpaparamdam sa inyo at nagbibigay ng sustento?
Nung pag-usap po na namin na yon, minura-mura niya po ako. Ang dami po niya sa akin sinabing lahat na masasakit. Ano daw ako, kakasuhan niya daw ako patong-patong na kaso, nakakaawa ka. Sabi niya, tingnan lang natin. Sabi niya, ginaganon niya ako. As in, may record po ako nun. Ine-record ko po yun para sa akin din po, syempre. Ngayon, blinak niya po ako nun, mga 2 weeks. Hindi siya nagparamdam. Wala po talaga 2 weeks yun. And then, ilang beses po ako nahimatay dito sa bahay. Andito yung mga anak ko nun. As in pong, hindi ako kumakain. Kasi ma'am, magsi 7 months po yung tiyan ko nun. Ano po naiisip ninyo or nararamdaman po ninyo yung ganyang ginawa po sa inyo ng asawa po ninyo during your pregnancy? Ma'am, nagkaroon po talaga ako na-depress talaga ako sobra. As in, hindi talaga ako makain. Hindi ako nakakapag-isip na sa anak ko, ganito, ganyan. Wala, as in, blanco yung isip ko. Kasi iniisip ko lagi siya. Apo, napag-usapan niyo po ba, ma'am, na hindi siya magbibigay ng sustento or may amount? Bali, nung June katapusan po, nagulat na lang din ako. Maganda pa yung usapan namin ng gabi. Pinapapicturean niyo pa sa akin yung ATM. And then nagulat ako, kinaumagahan, may kumakatok na naman. Paano kumakatok na to? Pagsilip ko, nagulat ako kasi yung kaibigan niya. Sabi ko, sabi niya, kunin daw yung ATM. Ha? Nagulat po ako. ATM, bakit? Kunin daw. Yung 2 ATM. Ako naman po, syempre, utos ng asawa ko yun. Asawa ko po yun. Akala ko naman, hihiramin lang ba? Kumbaga, parang ganun. Ibinigay ko po sa kaibigan niya po. Sa kaibigan Ano po niya. yung 2 ATM na yun? Magkano yung amount na pumapasok po doon? Ay, yung dollar po kasi na yun, yung nandun sa akin, walang pumapasok pa doon. Tapos yung peso, yun, doon pumapasok po yung allotment na pambayad namin sa sasakyan, tapos doon sa isang loan. Total of? Minsan po 80 plus, minsan 70 plus. Yun lang po. So, yun po yung overall na panggastos po ninyo. Pero sa 3 beses lang po yun. Dapat po kahapon, Monday, dapat po magbibigay talaga siya. Ngayon po, inaantay ko po yung chat niya, di ba po? Kasi siya yung lalaki, siya yung magbibigay ng sustento. Dapat siya po yung nag-update sa akin na pumunta ka na ng barangays kasi pupunta na ako. Hindi po Ako pa po yung nag-chat sa kanya. Sabi ko sa kanya, yung sustento ni Atalia, antayin ko hanggang 8 p.m. Nag-reply po siya sa akin alas 9 na. Sabi niya, punta ka ba ng barangay? Sige, ibibigay ko. Ano sabi sa barangay, ma'am? Yun nga, pumunta daw po ako kasi nandun daw po yung asawa ko. Nagbibigay daw po ng sustento. Okay. Sinabi ko sa kanya, sa susunod naman, aga-agahan. Binigay niya po sa akin yung 6,000. Parang kayo pa yung humihingi or yung nanglilimos doon sa Yun na nga mister po. po ninyo? Yun na nga po, ma'am, di ba? Dapat hindi ko ginagawa to. Kasi alam niya yung obligasyon niya sa anak niya. Pero para pa akong nagmamakaawa sa kanya na bakit kailangan ko pang sabihin sa kanya na, yung pera, ganito, ganyan. Yun nga po, dapat, sila po kasi yung nagdi-demand na para dito sa bata, na ayaw talaga nila akong bigyan ng pera. Yun talaga yung lumalabas doon na nakikita ko. Anong plano nyo, ma'am? Plano ko na lang talaga siguro ngayon, sampahan ko na lang po siya ng kaso. Kasi wala parang nagmamatigas pa po sila sa akin. Parang ganun. Ako ang gusto ko lang talaga, ma'am, makausap sana siya na maayos. Kung sabihin natin, ayaw niya talaga sa amin, di mag-usap kami na maayos yung masettle po namin ng maayos na maging friend uli kami para sa bata. Pero hindi Anong gusto mong sabihin kay Russell? Siguro tapusin niya muna lahat doon sa babae kung meron man talaga sila. At nakipag-usap siya sa akin na maayos. Yun lang naman talaga yung inaantay ko, ma'am. Kung ayaw niya na talaga, di sige, wala namang problema. Hindi naman ako maghahabol na maghalap. Basta yung sustento sa bata. Pero kung sa ginagawa kasi sa akin ng babae, sobra na po talaga, itutuloy ko na lang yung kaso sa akin. Good afternoon, Ma'am Rodeline. Kamusta po kayo ngayon, Ma'am? Ayun, kahit pa paano nagiging okay naman na po. Ma'am, nung huli po nating pag-uusap po, medyo okay pa po yung bahay po ninyo. Ano po ang nangyari po ngayon and ano po yung estado po ng buhay po ninyo ngayon? Dahil sa wala na po akong sustento nakukuha sa asawa ko, as in wala po talaga. Nagbarko siya, wala akong nakuha kahit piso. Ngayon po, nagdesisyon na lang kami umalis kasi pinapaalis na din kami dito dahil wala na din akong kakayahan magbayad. And then, syempre dahil nagkakasakit din po yung anak ko, kaya sabi ko, alis na lang po kami dito kaysa naman patong-patong na po yung utang na hindi ko naman na kayang bayaran.
Kamusta po kayo mag-ina, ma'am? Kahit papano po nagiging inaano ko yung mabuhay yung anak ko. Lalo na po sa gata, sa ganyan, sa laging pang-araw. Ma'am, totally tinanggal na ni Russell yung mister po ninyo, yung ex po ninyo, no? Yung communication at sustento sa inyo mag-ina? Totally wala na po. As in, block niya na po ako sa social media. Kahit po nag-text ako, nag-chat, wala na, block niya ako. And then kahit po piso na nag-demand po sana ako nung na-hospital si baby. Kasi nga, hindi na po ako nakakapasok din sa trabaho kasi nga nagbabantay ako sa anak ko. Wala po siyang binigay kahit piso sa amin. Ngayon, ma'am, ano po yung pinagkakaabalahan po natin or doon sa kaso na yun, ano na po yung moving forward natin? Ayun ma'am, waiting na lang din po ako sa ma-reshuffle po yung case namin na naway umakyat. Kasi yun din po talaga yung pinaglalaban ko, hindi lang po karapatan ko, kundi karapatan po yun ng anak ko. Opo. Pero bago po yun, ma'am, no, na-endorse po natin kayo, no, sa NCMH para doon sa psychological assessment at yung sa pagfa-file po ninyo sa fiscal. Kamusta po lahat ng proseso, ma'am? Ayun ma'am, yung sa sa tulong po ni Sir Rafi Tolfo, inassist po agad ako ng CNFH para ma-test po yung ma-assess po ako sa psychological evaluation. And then nakuha ko na po yung result finally. And then waiting na lang din po ako para maisama ko po dun siya sa case sa Bausi. Ano po yung na-file na po natin na demanda? Ano pa lang po siya, harassment po yung nakalagay. Pero nandun na po, sakop na po kasi sa harassment dun yung RA 9262. And then waiting na lang din po ako dun sa ipa-file ko din na ibang case. Gaya po ng administrative case and then yung concubinage po. Anong mensahe mo sa kanya, ma'am, kay Russell? Masakit syempre dahil mag-asawa po kami. Pero ang mensahe ko lang sa kanya, sana hindi niya kalimutan yung anak niya. At sana magkaroon siya ng sariling desisyon na siya talaga. Yung hindi nanggagaling kung kani-kanino man. Kasi tatay na siya, ilan na din yung anak niya. Meron pa po ba kayong balita sa ex po ninyo? Wala po akong balita sa ngayon, pero nakita ko na kasi siya, nandito na siya sa Pilipinas. Nagharap na din kami nung na-hospital yung anak ko. Yun lang po yung alam ko. Ano yung naitulong niya nung na-ospital ang anak po ninyo? Nagpakita lang po. Pero wala siya kahit piso, kahit magbantay, wala. Kalalabas lang po namin BMC noon. Ang sabi sa akin, nag-text po yung number ng tatay niya sa akin. Ang sabi, diretso daw po kami ng barangay. Ako naman po, dahil sa respeto ko sa kanila, ay akala ko po ay magbibigay din dahil syempre, kangailangan din ng anak niya yun, ng apo nila. Pumunta po kami ng barangay. Pagdating po doon, pinapatala nila doon sa Bausi na ganito ganyan, na itala daw doon na magbibigay sila. Tapos sabi ko, sige, ito na yung resita. Binigay ko po yung resita sa kanya. 390 lang po yung gamot na yon. Ang sabi po sa akin ng asawa ko, sige, magbibigay ako pero ibenta natin yung ref natin. Bakit ibebenta yung ref, sabi ni Consi? Tutuusin, dapat kahit hindi na kayo dumaan ng barangay, ay anak mo naman to, bakit mo pag-iisipan? Ganun po yung sinabi sa kanya. Sabi ko naman po, wag nang ibenta yung ref at wag ka na din magbigay kung ganun din naman. Kasi inutang ko na sa kumare ko yun, yung panggamot ni baby. Gusto niya ibenta yung ref kasi nga wala daw kami pera, wala siyang pera. Pero kinabukasan po may celebration na nangyari doon na birthdayhan or galaan kung saan-saan po sila pumunta. Wala siyang naibigay sa amin kahit po piso sa anak ko. And then parang wala na siyang pakialam eh. As in totally wala. Gano'ng kahirap na nakikita mo na ganyan na nagdurusa si mama mo? Sobra pong hirap eh. Parang hindi ko po minsan po, pati kami naiiyak na lang po pag naaawa kami sa kanya. Nakikita po namin siya umiiyak, nagdarasal. Sobrang sakit po para sa amin kasi syempre, parang kami na lang po yung lakas niya. Tas minsan pasaway pa po kami, ganun po. Sana tibayan mo pa po yung loob mo, makakaraos din po tayo, makakaalis po tayo sa pinagdaraanan natin na to. Pinapangako ko po sa'yo pag nakagraduate po ako, hindi ka na po maghihirap. Sec, andito po kami sa office po ni Senator Rafi sana para makuha po yung side po ni Sir Russell. Ano po yung naging conversation po ninyo? Bali, upon pagpunta namin dun sa bahay po ni Russell, unfortunately, wala po kasi siya doon. Ang nakausap ko po is yung mother niya. Sabi po niya is wala daw po si Russell. Pero nagbilin po ako sa kanya na kung matawagan siya para at least malaman natin kung makakapunta siya dito para makipag-coordinate po at makausap ng ninyo po. Yan.
Pero may feedback na po ba si Russell, sir? Bali, ano na po sila, nag-chat na po na ang sabi po ng attorney daw nila is hindi na sila pupunta for interview kasi is nasa taas naman na daw po yung kaso nila. Ano po yung naitulong po ng Barangay Bintog po sa kaso po ni Ma'am Rodelyn at kay Sir Russell? And bali, upon pagpunta naman po ni Ma'am Rodelyn dito sa barangay, in behalf po nung aming vowsy is nabigay naman po yung mga documents na kinakailangan niya para makapag-file ng kaso na sinasabi niya against Russell. Tanggapin niyo po itong pinabibigay po ni Idol Rafi na 10,000 para po sa pang-araw-araw po ninyo ni baby at kahit papaano makabawas ba sa mga gastusin po sa gatas at sa diaper po ng anak po ninyo, ma'am. Ayun, maraming salamat po Sir Rafi Tulfo sa napakalaking bagay na po na tulong ito sa aming mag-iina. Lalong-lalo na po sa laging pong pag-update po kay Ma'am Rowan ay talagang hindi niya po ako pinapabayaan. Always po siya nakaagapay sa akin, lalo na po sa pangangailangan ko pag-file, pag-xerox din ng mga requirements. Talagang malaking bagay at malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mahirap para sa isang ina, sa isang nanay na yung anak mo may sakit tapos yung tatay niya nandyan na, alam mo dapat siya yung kasunod pero wala eh. Wala siya dahil malayo siya, dahil parang totally abandoned na po yung nangyari sa amin. Kaya masakit at sa Rafi Tulfo po talaga ako lumapit kasi alam ko isa po yung makakatulong sa akin at hindi naman po ako nabigo dahil hanggang po ngayon ay tinulungan po ako, pero ayun nga po, masakit pa rin hanggang ngayon. Pero itutuloy ko po itong laban na to dahil hindi to para sa akin, ma'am, para po ito sa baby, sa anak namin. Idol Rafi, maraming salamat po. Andito na po yung 10,000 na receive ko na talagang malaking bagay at malaking tulong po ito para sa aming mag-ina at panimula. At syempre, gagamitin ko po to sa negosyo para sa aking anak. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat sa'yo, Idol Rafi.